Magandang umaga mga kasangkay. Tulad ng dati, ah, nandito ulit tayo para magbigay ng konting ah, mag-share ng konting karunungan sa mga kagaya ko lang din na mga beginner. Sa mga master nga pala, aking tabi, ngayong umaga ay binigyan tayo ng ng niyog o coconut palm. Susubukan natin itong gawin natin gawin natin dwarf. Hindi naman talaga binubonsay yung mga ganitong niyog. Kumbaga dagdag lang ito na effort. Yung iba, nasabi nila na bonsai na niyog daw. Para sa akin, hindi naman talaga binubonsay ang niyog. Kasi wala siyang mga branches at hindi siya pwedeng magkaroon ng branches. Kasi mga monocot plant sila eh. Yung mga monocot plant kasi, once na pinutol mo yung kanilang puno, hindi na yan tutubo o hindi na mag-uusbong. Kaya sila tinatawag na mga monocot plant. Ang nyog, napapabilang ito sa mga monocot. Kasi ang mga kahoy, sila naman yung tinatawag na mga dicot. Pagka pinutol mo yung katawan ng sanga, nag-uusbong. Kasi mga monocot, mga dicot plant sila. Dicot. Kaya yun ang pagkakaiba. May dalawang klase tayo kasi sa ating mga kahoy at sa mga palm. Pag mga palm, mga monocot plant sila. Subukan natin to kung pabansutin itong niga to. Tapos ang gagawin natin, hindi natin ito kaagad na tatanim sa lupa kasi mabubulok. Base sa alam ko, ito kailangan lang natin itong balutin ng basa na basa. Protection nito sa sa hangin, init. Ngayon kapag ito ay yung ugat niya ay bali bumalot na sa kanya, mapos niya sa kanyang bao. Pag ito napunta na dito sa lupa, may posibilidad na buhay na siya. Ulit lang mga kasangkay, katrabuhin ko lang. Ganito yung mga paraan nito para mas mabilis na umangat yung kanilang pinaka-embryo para magkaroon ng dahon agad. Kailangan biakin mo tong yung pinakapalapa niya. Biakin para mas mabilis umalsa tong embryo. Kumbaga update ko na lang kayo mamaya ulit mga kasangkay. Ito na mga kasangkay. Ito bali na natin to. Na biyak-biyak natin. Kailangan biyak-biyaket yung niya, yung mga palapa niya para maobliga na itong embryo niya ay lumabas. Kumbaga pabibilisin natin yung pag-usbong ng kanyang pinakatalbos. Pero hindi siya pwedeng alisin lahat. Kasi pag inalis natin to lahat, may posibilidad na ito ay mabulok. Ayun itong mga ugat na sariwa, ayan nakalabas. Matutuyo kasi pag sa mainit ito. Ang gagawin natin, babalutin lang natin ng basahan na basa. Itong niya, itong bao niya. Para yung ugat niya ay yumapos dito sa bao. Para hindi siya matuyo. Ganyan Pag nahanginan kasi ito ay baka yung medyo dahilan para hindi siya mabuhay.
mga kasangkay. Maraming salamat sa panonood nyo. Siya nga pala doon sa mga bago kong mga bagong nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong suporta. Yun lang, magandang umaga.